Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa. Kapatid, tayo na sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa, at sama-sama magkakapatid. Kay Jesus ang iyong problema. Magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo. Alay, tanging sa'yo. Alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo. Alay, tanging sa'yo. Alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Good evening po sa ating lahat mga kapatid at welcome sa ating Bible Study. Amen. Bago po yan, pabatiin po muna natin si Sister Sally. Wow, may ganun ano. Good evening po, Coffee Family, at sa lahat po ng mga nakikinig ngayon, nanonood. At maraming salamat po sa patuloy na inyong pagsubaybay sa ating live streaming, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Amen. Binabati namin kayo ng magandang gabi sa lahat ng mga nanonood ngayong gabi. At salamat at binigyan nyo ng oras ang araw na ito, ang gabing ito. Thank you, Lord. At bago po yan, syempre, Sister Maripas at Sister Sally, Yes, pasalamatan Sister Jen. natin ang ating production staff. Hallelujah. Ang ating Yes. tech, nako, Thank you, Lord. Na glory to talagang God sa yung kanila. kalakasan nila mga Amen. ng ating mga kapatid ay talagang ang Diyos ang nagbibigay ng lakas sa ating mga technical. Yeah, sino-sino nga ba sila? Amen. Si Sister Tata. Brother Arnold. Yes, si Sister Jam. Amen. Sister Jolly. Ayan. Yan, that's ating Brother Iko. Brother Iko. At sa music ministry natin din, di ba? Yes. Na lagi Oo. ding
Available Yes. kahit mga Joby. nagtatrabaho ang mga yan. Pero pagdating po ng practice ay lagi po silang Amen. kasama. Brother Amen. SJ. O, batiin natin yung Yes. ating mga banda. Brother EJ, Brother EJ. Brother SJ. Iman Brother Joby. Joel, Brother Jesse. yes. SJ. And Brother SJ. Thank you, Thank you, you, Lord, sa Hallelujah. ating banda. At thank you, Lord, rin God bless you sa more, ating mga mga kapatid. elders. Oo. Sila Sige nga, Pastor batiin mo Alex na. and Sister Ria. Hello po sa inyo. Pastor Fred and Sister Nilda. Sino pa? Sister Pastor Maripaz? Ray. And Sister Madir. Tess Beloria. Mother, hello po dyan. Ay! Mamaya na lang sa announcement mo kung Sister anong meron Remy. kay Mother. Teka muna, Mamaya meron pa. sasabihin Sandali, niya. meron pang ano. Si Sister Jessica Cabral. Oo. Hi, Sister Jessica. At kay Madam Chris. Pastor Oying and Sister Remy Remy. Cabral. Pastor Ayan. JB and Thank you, Sister Lord. Cora. Yes. Good amen. evening po sa inyo Hallelujah. lahat. Thank you, Lord. Yes. Meron na. yes. Pastor Rayla, Yes, kamusta yes, po sa amen. inyo at sa inyong mga anak? Thank you, Lord. Amen. Tingnan natin ngayon yung mga ating mga nag-log-in ng mga kapatid. Hello po sa inyo. Hallelujah. Magandang gabi at salamat sa panonood sa ating Bible study at Ano patuloy yan? na. Talagang suki. Lagi silang Oo nakikinig. Amen. Sabi nga ni Meron na Brother po. Arnold kanina, pagka daw sa TV nanonood, televiewers. Pagka Pag sa sa cellphone, televiewers. Okay. Sabi, pag sa tablet, Tablet. tabayewers. Tabyewers. Hallelujah, Thank you, Lord. hallelujah. Hello po kay Sister Marisa Roraldo. Ganun din kay la Sister Mike and Angie Sotomango. Yes. Thank you, Lord. At kay la Sister Daisy Goyena. Hello na rin po kay la Sister Rose Iwata and Doc Mon Amen. Federe. Hello po sa Sister inyo Trining dyan. Fidere. Ay, Naku, oo lagi nga. yan sila. Kahit nasa Good malayong evening po. lugar, lagi sila Lagi pong nanonood. nakaabang. Ganon din kay la Sister Nida Hernandez. Amen, amen. At sa ating Comfy, Illinois, kamusta po sa inyo? Salamat po sa panonood. Sino pa, Sister Jen? Thank you, Lord. Si Marami pa Sister yan. Rita Manggao ng ating kaibigan. Hallelujah. Mahilig po yan sa pula si Sister Rita. Pati lipstick. Pati lipstick, pati dress, lahat Hallelujah, pula. Thank you, hallelujah. Lord. Si Sister Adelina Bacani. Ganon din po kay Sister Mila and Brother Lito Santarinala. At hello kay Holly Don. And Ziki. Ayan, Tatlo din thank tayo you, eh. Lord. At syempre, hello po sa mga tagapunta kay La Mami Glo. Garcia. Garcia. Yes. At yung kanyang anak na sister, Lorena. Matet, oo. And Sister Matet. At Yes. sa lahat ng kanyang apo, Thank laging you. may birthday. Oo Thank you, nga. Lord. Kay Kasi Brother Jeremy Abena. Hello sa inyo, sa Abena Hello. Clan. Kay Sister Marla Dupaya. At gano'n na rin kay Sister Tess Malabonga. Thank you, Lord, sa mga taga San Pablo natin, mga kapatiran. Taga Isabela. Nanonood din sila. Oo nga, thank you, Lord. At salamat din po pala dun sa mga nagpadala ng kanilang mga awitin. At patuloy pa po tayo, mga kapatid, ha? Kailangan po natin ang mga sharing po ninyo at ganoon din po yung mga awitin. Brother Don, inaabangan ko po ang inyong kanta. Kay Sister Jill Serad. Sino pa ba? Si Brother Jeremy Avena. Yan, yung mga sinendan po natin, mga kapatid, ha? Thank you, Lord. Amen. Hello amen. po kay Sister Mau, Datu, and Brother Darwin Datu. thank you, Lord. Kay la Thank you, Sister Vivian Caramba and Brother Bernie. Bernie Caramba. isama na the natin ang children. kanilang anak na si Nika, Nika, Maika, Raika, Laika, and Raika, And yung ano, Milo, and kwak, kwak, kwak. Ay, hindi itik. Anong itik? Hallelujah. Ayan, thank you, Lord. Kay Brother Eloy Sahul. Ganon din po kay Sister Noemi Domingo ng ating Karangalan Prayer Group. At kay Sister Jerlyn Nuwa Sangkap. Sister Jerlyn, salamat po sa inyong kanta na pinadala. Amen, Glory to amen, God po. amen. From Laia. Yes, from Laiyat. Abangan nyo po. Magpa-practice po dyan. Yan, sis. Nandyan daw sila, Brother Arnold. Thank you, Lord. Sister Tess Maga. Thank you, Lord. Sister Siling Mendoza. At ganun din po sa Rada family, kay La Mami Nelia, kay Sister Joy Rada and Brother Brother Raymond
Rada. Rada, Bago po amen. pala yan mga kapatid, meron po pala tayong announcement na sasabihin ni Sister Maripas. Amen po. Kasi itong October, alam natin na ating anniversary or OFA, October Family Affair. So, tayo ngayon ay virtual. So, yung ating mga audio, yung ating mga videos, ipadala na po natin sa ating mga workers assigned sa area nyo. At inaantay na po yan. ASAP na po yan mga kapatid kasi i-edit pa po yan. Thank you Lord. God bless. Nakaka-excite ang ating OFA. Wala Yes. bang OMA? Thank Ofa you, lang, Lord. ofa. OMA. Oh my Amen, God. Amen. Amen. Ayan, thank you, Lord. Hello po kay Sister Marlene Nio at kay Uy, Pastor Pastor Orly. Orly. Hello po sa inyo dyan. Hi Marlene. Yes. At hello kay Sister Veron Patulay and Brother Ferdy. Ganon din kay Daniel and And Brian. More to Brian, come na ala, mga oo nga. songs Yes. ha. Glory to God ang iyong awitin. Hello din kay Sister Tin and Doc Edwin Lopez at ganon din sa kanilang mga anak na si Paulo, Bea, and Hannah. Amen. Amen. Thank you, Lord. Hello po kay Sister Mel Lalog. Good evening po. At ganun din kay Sister Judith Cruz ng ating Tumana Prayer Group. Oo. Ano, Sister Sally? Yes. ang Favorite mo ba yung kanyang apo? Oo, favorite natin yung kanyang apo. Ayan. At syempre mga kapatid, babatiin po natin ang mga may kaarawan. Yes. Sino-sino nga ba yan, Praise the Sister Lord. Sally? Ayan. Today is your birthday. Ayan. Unahin na natin si Brother Jem Garcia. Anak ito ni Sister Letty Garcia. Next is si Sister Jovelyn Rosales Nuas. Tiga Laia. Laia, Aking okay. kumare yan. Okay. Si Brother Rex Ilaw Montenegro. Oh. Batangas to. Wala mo. Batangas. Kamag-anak Happy birthday nila. po sa Oo, inyo. oo, happy Yes. birthday. Sister Mai ano to? Samiana Toralba from Taga Callejon. Callejon. Yes. Amen, amen. Sister Russell Bahamonde, Ah, kapatid hipag ni ko Brother yan. Leo. Yes, happy Amen. birthday, Inday. Inday. And si Sister Aubrey Kabanlit. Kabanlit. Oh, hello, Happy Sister birthday kay Aubrey. Sister Ayan. Aubrey. Yan ba to? Birthday. Kakantahan ba natin yan ng isang bagsak, mga Pwede, kapatid? pwede. Pwede. Thank you, Lord. Ay, oo nga pala. Sige, pakinggan natin. Okay. Happy, happy birthday, happy birthday, happy, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy, happy birthday, happy, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Okay. Sige, pakinggan natin. Thank you, Lord. Yan po ang mga may birthday. Maraming salamat po. At syempre, advance happy birthday na po kay Sister Tess Veloria! Happy birthday, Ma'am Mother, Tess! happy birthday at maraming salamat sa iyong papadala bukas. Amen, amen, Thank you, amen. Lord. Ayan. Balik po tayo sa ating pagbate. Hello kay Nanay Selly Adun, kay Tita Laging Abel. nakikinig yan, laging Opo. nanonood yan. Yes, ang ating beautiful nanay. Yes. Hello po kay Sister Zara Jane Abanilia. Thank you, Lord. At ganun din kay Sister Linda Javier. Hello din Taga-punta po. rin yan. Punta, Santa Santa Ana. Ana. Oo nga, thank you, Lord. Si Sister Fritzy Lailo ng... Baguio Baguio. City. Yes, sino ang kanyang brother husband? Brother Bong. Bong. Ayan, Yan. Brother Bong. At kay Brother June Vertusio ng ating San Pablo. Amen. Hello amen. din po kay Sister Teresa Orubia. At ganoon na rin kaila Brother Arvin, Sister Michelle, Sister Sister Shane. Shane, Brother Wally, Wally.
Yung anak Waljun. nila. Yeah, Waljun. Thank you, Amen. Lord. Thank you, Lord. Yan, ganun din kay Mama Aida. Hello po sa inyo. Kay Sister Auring de las Alas. Yes. Brother Mon Gelido. At Brother Josie. Ali. Yan. Josie. Brother Ali Bernardo. Ayan, thank you Lord mga kapatid. Yung iba po na hindi pa babatiin 6 na po. Ayan, oras na po natin mga kapatid. Hallelujah. Tayo po ay mananalangin na po at mag-uumpisa ng ating Bible study. Maraming salamat po sa panonood. Thank you Amen. Lord. At para Amen. po dyan, tawagin po natin si Sister Nene Awang para po sa ating opening prayer. Amen. Okay na? Thank you, Lord. Good evening po mga kapatid. Tayo po ay manalangin. Sabi po sa Psalm 66 verse 18, if I regard iniquity in my heart, God will not answer my prayer. Kaya nga po, tayo nag-aaral ng kanyang salita para tayo ay maituwid. Kasi sabi sa 2 Timothy 3:16, all scriptures is inspired by God, useful for teaching the truth, rebuking error, correcting faults, and instructions for right living. Kaya tayo po'y manalangin, hingin natin ang biyaya ng banal na Espiritu Santo para buksan ang ating puso't isipan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Panginoon, napakabuti po ninyo. Muli binigyan nyo kami ng pagkakataong makarinig na inyong salita. Salamat, Lord, na lagi po ay may mga pagtuturo kayong pinadadala sa amin. At salamat din, Lord, sa grasya ninyo na bawat salitang maririnig namin ay aming maipamuhay. Salamat, Ama. Ngayong gabi, kumilos po kayo na lahat ng tatayo, lahat na magsasalita, Lord, mapuspos ng inyong kabanal-banalang Espiritu. Salamat pong muli, Lord, sa pagkakataong makarinig ng mga instructions ninyo. Muli, Lord, purihin kayo, pasalamatan, dakilain ang inyong banal na pangalan dahil tunay na wala kayong katulad na Diyos. Give you all praises, Father God, glory and honor, and we say we love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Good evening po sa ating lahat mga kapatid. At welcome po sa ating Midweek Bible Study. Tayo po ba'y handa nang magpuri at sumamba sa ating Panginoon? Hallelujah. Amen. Praise Amen, God. amen, hallelujah. Thank you, Lord. Kaya yung mga kapatid ko ngayon na ngayon lang po nagbukas ng kanilang mga cellphone, ay sabay po kayo sa pag-awit ngayong oras na ito at ang mga nakaupo pa, tumayo na rin po kayo at sabay-sabay tayong umawit at magbigay ng papuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Praise God. Give thanks to the Lord, for He is good. His love is eternal, and His faithfulness lasts forever. Amen. Thank Hallelujah, you, hallelujah. Lord. Sige, Thank you, palakpakan po natin ang Jesus. ating Panginoon. Praise God. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Sige po, awit tayo sa Panginoon. Pupurihin kita. Hallelujah. Papuri, pasasalamat sa'yo lang, Panginoon. Sa'yo rin nagmula ang lahat ng may buhay. Liwanag na taglay mo sa aming umakay. Ikaw ang Diyos na buhay at panay. Purihin si Yahweh, o aking kaluluwa. Pupurihin siya at aking aawitan. Habang nabubuhay, pupurihin kita. O kay buting umawit at magpuri sa Kanya. Ikaw ang buhay na ganap at kasiya-siya. Wala nang ibang makahiling
sa'yo lang, Panginoon. Sa'yo rin nagmula ang lahat ng may buhay. Liwanag na taglay mo sa aming umakay. Ikaw ang Diyos na buhay at banal. Purihin si Yahweh, o aking kaluluwa. Pupurihin siya at aking aawitan. Habang nabubuhay, pupurihin kita. O kay buti umawit at magpuri sa Kanya. Ikaw ang buhay na ganap at kasiyasiya. Wala nang iba makahihigit pa. Kaya papuri pasasalamat sa'yo lang, Panginoon. Purihin kita, O Yahweh, ng buong puso ko. Mga kahanga-hangang ginawa mo, ihahayag ko. Dahil sa'yo ako ay aawit ng may kagalakan. Pupurihin ka, O Diyos, ng kataas-taasan. Pupurihin ka, O Yahweh, ng buong puso ko. Mga kahanga-hangang ginawa mo, ihahayag ko. Dahil sa'yo ako ay aawit ng may kagalakan. Pupurihin ka, O Diyos, ng kataas-taasan. Di ako titigil na magpasalamat sa kahanga-hangang ginawa mo sa buhay ko. Wala nang hihigit pa sa buhay ko ito. Maraming salamat, aking Panginoon. Di ako titigil na magpasalamat sa kahanga-hangang ginawa mo sa buhay ko. Wala nang hihigit pa sa buhay ko ito. Maraming salamat, aking Panginoon. Minsan pa, hindi tayo titigil. Di ako titigil na magpasalamat sa kahanga-hangang ginawa mo sa buhay ko. Wala nang hihigit pa sa buhay ko ito. Maraming salamat, maraming salamat, maraming salamat, aking Panginoon. Oh, hallelujah. Praise you, Jesus. Maraming salamat, aking Panginoon. Hallelujah. Patuloy po tayong umawit ng pagsamba sa ating Panginoon. Tandaan natin, ang ating Panginoon ay kailanman hindi nagbabago. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sa bawat hinaing ng ating mga puso, naririnig tayo ng Diyos. Hallelujah. O Panginoon, kay buti mo sa lahat ng panahon. Bawat saglit, bawat hibig, ako'y tinutugon. Wala nang iba pang
ang sa'yo'y umasa, pagkat ang iyong salita ay tunay at wagas. O Panginoon, kay buti mo sa lahat ng panahon. Bawat saglit, bawat hibig, ako'y tinutugon. Wala nang iba pang mas mahalaga, kundi ang sa'yo'y umasa, pagkat ang iyong salita ay tunay at wagas. O Jesus, kay buti mo, papuri ay para sa'yo. Di na kaya pa mabago ang nadarama ko. O Jesus, kay buti mo, papuri ay para sa'yo. Di na kaya pa mabago ang nadarama ko. Ikaw lamang, Jesus, ang aking Panginoon. Gamitin mo ako habang buhay. Walang iba sa puso ko kundi ikaw, Jesus. Mananatili kang tapat sa habang panahon. Ikaw lamang, Jesus. Ikaw lamang, Jesus, ang aking Panginoon. Gamitin mo ako habang buhay. Walang iba sa puso ko kundi ikaw, Jesus. Mananatili kang tapat sa habang panahon. Salita mo, liwanag ng aking buhay.
kailangan. Tanging ikaw, Jesus, ang aking Hallelujah. We worship you, my Jesus. Oh, hallelujah. You are great, my Lord. We love you, Lord Jesus. Thank you, my Jesus. Thank you, Lord. Thank you. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Magandang gabi po sa inyo, mga kapatid. At naway tayong lahat ay nasa pag-ibig at pangangalaga ng ating Panginoon. Ngayon po ay Wednesday, Bible Study. At naway tawagin na po ninyo ang bawat miyembro ng pamilya dahil ito'y hindi ordinaryong araw, dahil ito'y araw ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Ngayon, ito po bang every Wednesday, nasa inyo po bang nasusubaybayan itong ating series na study, particular itong Psalm 119. Ngayon, sa gabi pong ito, ang magtuturo po ay si Sister Remy Cabral. Pero bago ko po ipagalob sa kanya ang pagtuturo, bigyan ko muna po kayo ng, para i-repress ko muna po kayo tungkol sa Psalm 119. Ang sabi, itong Psalm 119, the longest chapter sa Bible, meron siyang 176 verses. At kapag binasa niyo po ito, ay mapapansin niyo po yung iba't ibang, sabi natin na yung statutes, commandments, mga salita na isa lang naman po ang kahulugan nito o pinapatungkulan nito, kundi ang salita ng Panginoon. Ngayon, kagaya sabi ko po kanina, ire-repress ko lang po kayo para makita po ninyo yung ano nga ba ang sinasabi ng Book of Psalms, particular itong Psalm 119. Unang-una, ang main focus ng Psalm 119 ay tungkol sa supernatural power of the Word of God. Supernatural. Sa Tagalog, itong supernatural ay kahima-himala. Sa Webster Dictionary, ito naman ay departing from what is usual. Para bang, kung isipin po ninyo, ay beyond human understanding. Last week, kung nasubaybayan nyo po yung sa morning devotion, ang pag-aaral ay nandoon sa Beatitudes. Ito po yung sinasabi ko po, na departing from what is usual. Hayaan niyo basahin ko po yung ilang part dito sa Matthew 5 regarding sa Beatitudes. Sabi rito, blessed are the poor in the spirit, for there is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the gentle, for they shall inherit the earth. Ito yung sinasabi ko pong departing from what is usual. Pag sinabi kasi blessed, mga kapatid, more than happiness. Ngayon, sa lingwahe ng mundo, paano sasabihin pinagpala ang sinasabi natin na, lalo sa pagdating sa persecution, paano pinagpala ang isang taong being persecuted? Di po ba? Paano pinagpala ang isang taong merciful? So beyond
human understanding. Ito yung tinuturo ng Psalms 119. So hindi naman po ito, kapag binasa po natin ang Biblia, kapag pinag-aralan natin ang Biblia, and most of all, apply the Bible, its supernatural power flows into our lives. Tatlong bagay. Kapag binasa mo, pinag-aralan mo, at iyong isinapamuhay, na sinasabi din sa Book of Revelation. Ayan yung basahin ko po to. Sa Revelation chapter 1, may binanggit po rito, verse 3. Ganito po nakalagay. Blessed is he who reads and those who hear the words of the prophecy and heed the things which are written in it, for the time is near. Hindi lang po basta in-apply o sinapamuhay, kundi sinunod ang salita ng Panginoon. Lahat po tayo atin nang nasubukan na kapag binasa mo, kapag iyong pinag-aralan, dahil mahalaga po yung pinag-aaralan para maunawaan natin mabuti kung anong sinasabi ng salita ng Panginoon. At kapag ito'y sinunod mo, pag binasa niyo po ang Book of Deuteronomy, chapter 28, makikita niyo po doon na if you obey every detail of the law, all these blessings will accompany and overtake you. So ibig sabihin kapag sinunod natin, ang pagkakasabi nga sa Deuteronomy 28, if you obey every detail of the law, all these blessings will accompany and overtake you. Kagaya itong panahon ng pandemic, nakita po natin na kung paano kumilos ang Panginoon. Na napapanood po ninyo, napapakinggan ninyo sa ating mga morning devotion, ang mga patutuo ng maraming ating mga kapatid na in spite of do sa tinatawag nating pandemic, pero meron nakapagpatayo ng bahay, meron nagkaroon ng mga hanap buhay, maraming pagpapala ang dumarating. Ito yung sinasabi ko nga po na beyond human understanding or departing from what is usual. Di ba dapat pagdating itong pandemic, maraming nawalan ng trabaho, maraming talagang masabi natin nakaranas ng kahirapan, pero bakit kakaiba na tayo sa grasya at awa ng Panginoon na sumunod sa Kanya ay talaga namang pinagpala ng Panginoon. Amen. Now, doon sa Psalms 119, tingnan niyo po to. Doon particular doon sa verse 1 and 2. Na dito pa lamang sinasabi na ang tinatawag na pagpapala. Psalms 119. Particular sa verse 1 and 2. Sabi rito, how blessed are those whose ways is blameless, who walk in the law of the Lord. How blessed are those who observe His testimonies, who seek Him with all their heart. They also do no unrighteousness. They walk in His ways. Makikita niyo po ba ito? Yung sinasabing kapag sumunod tayo sa Panginoon, ay maraming pagpapalang darating. Yan po itinuturo ng Psalms chapter 19. Ngayon, overall, itong Psalms 119, ano nga ba talaga ang mensahe nito? Meron pong 5 bagay na itinuturo itong Psalms 119. Una, it focuses on the truth of God's Word. Yung katotohanan ng salita ng Diyos. At napatunayan po natin ito mga kapatid, ang katotohanan na kapag tayo ay sumunod sa Kanya, kapag tayo nagpasakop sa Panginoon, ay talagang tayo pagpapalain. Di po ba? So, it focuses on the truth of God's Word. Pangalawa, it encourages us through every generation to stay close and focus on His Word. Doon sa mga nakasubaybay na morning devotion, particular last week, na-discuss po ito tungkol kay Joshua. After the death of Joshua, dahil sa hindi na ituro sa next generation, ang mga tao bumalik sa dating buhay. At nakaranas sila ng maraming problema. Kaya napakahalaga na ini-encourage tayo na every generation, nituturo natin ito. Ang salita ng Panginoon sa ating mga anak, sa mga susunod pang henerasyon, na ating paalala sa kanila to stay close and focus on His Word.
Stay close. Pag sinabing stay close, talagang John 15, sinasabi niya, if you remain in me and my words remain in you, then you could ask anything you wish and it shall be given unto you. So ini-encourage tayong mag-remain, manatili sa kanyang salita at tiyak po ang pagpapala ay darating sa ating buhay. Pangatlo, obeying His law above all else, it is the only way to live wisely and strong lives. Yung sinasabing to live wisely and strong lives. So ibig sabihin na ang pagsunod sa salita ng Panginoon ang susi na para kayo makapamuhay na punong-puno ng katalinuhan. Pag binasa niyo ang Book of Proverbs, pag binasa niyo rin ang Book of Ecclesiastes, punong-puno ng advices sa lahat ng tao na kapag ating sinunod ang kanyang salita, ay iba yung pagpapala talaga. At hindi lamang yon, strong lives. Na kahit na anong problema ang dumating, dahil binasa mo, pinag-aralan mo at sinunod mo ito, alam mo na God is in control. Doon sa Ecclesiastes chapter 3 verse 11, meron po sinasabi doon, He makes all things beautiful in His time, and He sets the hearts of men to eternity. No one can fathom what the Lord has done from the beginning and the end. Kung isipin po natin na He makes all things beautiful in His time. So sa panahon niya, sa time na itatakda niya, ang lahat ay magiging maayos. Pero hindi tayo binigyan ng Panginoon ng kapasidad para maunawaan ang lahat ng bagay. Kaya Isaiah 55, sinasabi niya doon, My thoughts and ways are far beyond yours. Kakaiba ang kanyang pamamaraan. Pero dahil sa pinag-aaralan natin ang salita niya, nandun yung ating ganap na pagtitiwala. Yung bagong awitin ni Minister Jeff, anumang pagsubok, hindi siya matatakot. Kasi alam niya, naintindihan niya, na itong mga pagsubok na ito ay isang paraan para makilala natin ang Panginoon. That's the only way na makakakilos ang Panginoon sa ating buhay. Ngayon, pang-apat, God's Word is powerful. Living and active, it never changes because He never changes. Hebrews 4:12. Na ang salita ng Diyos ay two-edged sword. Na kapag ito'y tinanggap mo, it will bring blessings. Pero kapag ito'y nireject mo, then judgment will be upon you. So doon tayo ngayon sa kanyang salita na tanggapin natin dahil magbibigay ito ng pagpapala. Hebrews 13:8, He never changes. Maraming tao hanggang ngayon, akala nila dahil sa ang salita ng Panginoon, ang kautusan ng Panginoon sa Old Testament, pagdating sa New Testament, ay hindi na effective. Hindi po pwede. Malinaw sinasabi sa Hebrews 13:8, He is the God of yesterday, today, and forever. Kung gano'n ang sitwasyon, walang nagbabago, lalo na pagdating sa kanyang mga salita. Hindi ito tumatanda kasi all season ang salita ng Diyos para sa lahat ng tao, sa lahat ng panahon na kapag sinunod natin siya, it will bring blessing after blessing. At ang panglima, His words are breath straight from His heart to us. Ulitin ko. His words are breath straight from His heart to us. So yung salita mismo, siya po ito mismo, siya to. The Word became flesh, full of grace and truth. Sa John 1, sabi doon, in the beginning, the Word was with God. So pinapakita doon na ito'y buhay niya. Ito siya, yung salita niya, ito po siya. At dumaloy sa atin ang kanyang salita na nagbigay sa atin ng buhay. Naalala niyo sa Book of Ezekiel, the valley of the dry bones. Dry bones nga po yun. Halagang mga, sabi natin, skeleton na. Pero nung ito'y hiningahan ng ating Panginoon, muling nabuhay, hindi lamang nabuhay, kundi punong-puno ng kasiglahan, punong-puno ng pagpapala. Yan po ang main theme ng Psalm 119. Pero yung pag-aaral po natin, dahil sabi ko nga po, isang chapter, pero merong 176 verses, maraming itinuturo ang mga bawat salita. At ngayong gabi nga po, ang magtuturo sa atin ngayon ay si Sister Remy Cabral.
So hindi ko na po patatagalin at ipagkakaloob ko na po sa Kanya ang pagkakataon upang maibahagi sa atin kung ano man ang ibinahagi ng Panginoon sa Kanya. So magandang gabi po sa inyo lahat. Hintayin po ninyo. Nandiyan na Sister Remy. Magandang gabi po. Salamat mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Salamat sa Diyos sa kanyang muling pagbibigay sa atin ng pagkakataon upang tayo po ay makapag-aral ng kanyang mga banal na salita. Tayo po ay manalangin. Purihin ang iyong banal na pangalan, Diyos na dakila, Diyos na mapagmahal, ikaw na lumikha ng langit at lupa. Kami nagpupurit at papasalamat sa iyong kadakilaan. Salamat Panginoon sa lahat ng biyayang patuloy mong ibinibigay at sa iyong paglingap sa amin, sa aming buhay araw-araw. Maraming salamat Panginoon sa katugunan ng lahat ng aming mga panalangin. At higit sa lahat, salamat po Panginoon sa inyong mga banal na salita na siyang aming gabay at buhay sa araw-araw naming buhay. Maraming salamat Lord at sa aming pag-aaral ngayon, ikaw po ang manguna, kayo po ang magtuturo, buksan po ninyo ang aming puso't isipan upang amin po maunawaan ang inyong ituturo sa amin ngayon. Maraming pong salamat. Ito'y panalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral dito sa Psalm 119, tatalakayin naman natin ang verses 41 up to 48. At ito po ay patungkol sa pagtitiwala sa kautusan ni Yahweh. Maraming salamat sa Diyos sa kanyang pagkakataong kanyang muling ibinigay sa ating lahat mga kapatid. So, basahin natin, pagtitiwala sa kautusan ni Yahweh. So, sa akin ay ipadama ang dakilang pag-ibig mo ayon sa pangako. Yahweh, iligtas mo ako. Upang yaong nanglalait sa akin ay masagot ko, yamang ako'y may tiwala sa lahat ng salita mo. Tulungan mong ihayag ang mga katotohanan, pagkat ako'y may tiwala sa tapat mong kahatulan. Lagi akong tatalima sa bigay mong kautusan. Susundin ko ang utos mo habang ako'y nabubuhay. Ako na may mamumuhay ng payapa at malaya, yamang ako sa utos mo'y sumusunod na mangkusa. At maging sa mga hari, ang utos mo'y babanggitin. Hindi ako mahihiya na ito ay aking gawin. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis. Di masukat ang galak ko pagkat aking iniibig. Mahal ko ang iyong utos, ito'y aking ginagalang. Sa aral mo at tuntunin, ako'y magbubulay-bulay. Purihin ang banal na pangalan ng ating Panginoon. Dito po sa Matthew 4, verse 4, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. So dito sinasabi sa atin ng ating Panginoong Hesukristo, sa Kanya mismo nagmula, na mahalaga ang salitang nagmumula sa ating Diyos. Dito naman sa Psalm 119 verse 105, salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay, sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Take note mga kapatid yung mga underline, self-explanatory, madali nang maunawaan yan. Dito naman sa 2 Timothy 3:16, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. So narito po mga kapatid, ang kahalagahan ng salita ng Diyos o mga kautusan ng Diyos, kanyang mga commandments sa ating buhay. Kaya tandaan natin palagi mga kapatid, ang ating Panginoon ay nagnanais na tayo ay magkaroon ng isang maayos at pinagpalang buhay. Ano ba ang ibig sabihin ng trust? Sa Tagalog, ito po ay pagtitiwala. A firm belief in the reliability, the truth, ability, or strength of someone or something. Now, in the spiritual sense, we have a firm belief in the truth, in the ability, in the reliability, in the power of our God. Ano naman ang ibig sabihin ng faith? Ang faith naman ay pananalig o paniniwala. A complete trust or confidence in someone or something. Now, in the spiritual sense, we have a strong belief in
our God. Ngayon, kung tayo po ay naniniwala at tayo nananalig sa ating Diyos, kailangan tayo ay magtiwala sa Kanya. You know, we trust in so many things. We make our own ideas at sometimes, feeling natin, oy, okay to, tama to. Ito ang choice ko, okay na to. You know, ang importante ngayon is, are we making the right choices? You know, every day, every moment, we make choices, we make decisions. Now, the question is, who do we choose to trust? And what do we trust? Who do we truly trust? Kasi if we say that we believe in God, then we have to trust Him. Kung tayo naniniwala sa Diyos, pagtiwala tayo sa Kanya at sa Kanyang mga banal na salita at sa Kanyang mga commandments o panuntunan. Ang faith at ang trust ay mahalaga po sa ating pakikipagrelasyon sa ating Panginoon. Now, to trust means you put your confidence only in God. Mahalaga to. Kaya Proverbs 3 verse 5, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. So, it means trust in the Lord, see? And do not lean on your own understanding, meaning we rely less on ourselves and more of Christ. Pangalawa, to trust is to acknowledge God in everything. Proverbs 3 verse 6, sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. So, meaning to say, acknowledge natin, kilanlin natin ang ating Panginoon sa buhay natin. At tayo ay magtiwala sa Kanya. Now, what are the characteristics of a person who trusts the Lord and His law and His word? Now, based dito sa ating scripture sa Psalm 119 verses 41 to 48, tatalakayin natin. Pagkat makikita natin dito, ano ba ang characteristic ng isang taong nagtitiwala sa ating Panginoon? Unang-una, sa verse 41, he hopes in God's word. He hopes in God's promise. Umaasa siya. Sabi sa verse 41, sa akin ay ipadama ang dakilang pag-ibig mo, ayon sa pangako, Yahweh, iligtas mo ako. So dito po mga kapatid, ay naglalaman na ang isang taong nagtitiwala sa Diyos, siya po ay umaasa sa pagliligtas ng ating Panginoon. Sa buhay natin ay maraming mga sitwasyon, tayong mga dinaraanan, merong negative, merong positive, mga kapatid. And then dito sa John 16 verse 33, the world will make you suffer, sabi ng Panginoon, but be brave, I have defeated the world. Kaya sabi ng salmista, padama mo sa akin ang dakilang pag-ibig mo. Iligtas mo po ako, Panginoon. Sapagkat ang pangako ng Diyos ay tapat at ito po ay may katuparan. And the Lord is our salvation. Kaya Hebrews 6:18, hindi nagbabago at hindi nagsisinungaling ang Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito, ang kanyang pangako at sumpa. Kaya tayong nakatagpo ng kanyang kalinga, ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. At ang pag-asang ito ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay. Now, ikalawa, dito sa verse 42, meron siyang boldness, mayroong courage to answer those who reproach. So, ginamit yung word na reproach. Ano ba ang meaning nito? It means disapproval, disgrace, discredit. So, basahin natin yung verse 42. Upang yaong nanglalait sa akin ay masagot ko, yamang ako'y may tiwala sa lahat ng salita mo. You see, the implication of the psalmist here is, he is being ridiculed, he is being belittled for his faith and trust in the Lord. Kasi meron pong mga tao na sa ating uri ng pamumuhay bilang Kristiyano, hindi ho nila nauunawaan. Dahil hindi pa siguro sila nag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya Christians faces persecution. Hindi naman sila nakakapag-aral pa. Kaya kung ano-anong kanilang sinasabi, salita ng salita, na hindi naman naaayon sa ating Panginoon.
Ngunit kapag tayo po ay sumusunod at tayo namumuhay ayon sa salita ng Diyos, ayon sa kautusan ng ating Panginoon, meron talagang hindi makakaunawa. Pero dito sinasabi sa atin ng salmista na kailangan lang tayong fully magtiwala sa ating Panginoon at sa kanyang mga kautusan, at tayo ay kanyang tuturuan, tayo ay kanyang pangungunahan, tayo ay kanyang igagay sa mga taong nanlalait o nangiinsulto sapagkat hindi pa naman nila naunawaan ang uri ng buhay nating tinatahak. Kaya si Joshua ay nagbigay ng tagubilin sa mga kaaway ng mga mananampalataya. Sabi niya dito sa Deuteronomy 31 verse 6, magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila, sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh na inyong Diyos, hindi niya kayo iiwan ni pababayaan man. So, merong courage, ha? Ikatlo, always speaks the truth. Verse 43, tulungan mong ihayag ang mga katotohanan pagkat ako'y may tiwala sa tapat mong kahatulan. So, ito po mga kapatid, tayo po ay marapat lamang na laging magsalita ng katotohanan. Kaya sabi sa Proverbs 12 verse 17, sa pagsasabi ng tapat, lumilitaw ang katarungan. Ngunit, ang pagsisinungaling ay lumilika ng kapahamakan. He who speaks the truth tells what is right, but a false witness deceit. So mahalaga mga kapatid, ang taong nagtitiwala sa salita ng ating Panginoon, ang lumalabas palagi sa bibig niyan, katotohanan. Kasi yun na ngayon ang uri ng buhay Ephesians 4:25, dito mga kapatid. Dahil dito, itakwil na natin ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa sapagkat tayo bahagi ng iisang katawan. Kaapat, joyfully obeying the law. Kapag naunawaan mo ang mga commandments ng ating Panginoon, sabi ng salmista sa verse 45, lagi akong tatalima sa bigay mong kautusan. Susundin ko ang utos mo habang ako ay nabubuhay. Ang isang taong nagtitiwala sa Diyos at sa kanyang mga banal na salita, sa kanyang mga commandments, alam mo niyo kung ano ang kaligayahan ng kanyang puso, ang sumunod sa ating Panginoon. Kasiyahan niya ang laging tumugon sa mga panuntunan ng ating Panginoon. Gusto mo ba sumaya ang buhay mo? Ikaw ba ay merong mga negative situations o kaya meron kang mga dinaramdam na negatibo? Naku kapatid, ito po sikreto, magtiwala ka at sumunod sa mga kautusan ng ating Panginoon. You know why? Because obedience makes you happy. Kaya Salmo 100 verse 2, si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang pusa, lumapit sa presensya niya at umawit na may tuwa. Sa King James Version sabi, serve the Lord with gladness, come before His presence with singing. Masarap namang sumunod sa ating Panginoon He will give us and He will let us experience the joy of serving Him. Okay, ikalima, lives in freedom and peace. Verse 45, ako na may mamumuhay ng payapa at malaya. Yamang ako sa utos mo'y sumusunod na mangkusa. Ayan, mahalaga yan. We live in perfect freedom because we obey the teachings of the Lord. Sa King James Version, sabi nga and I will walk at liberty for I seek my precepts. You know why? Because tayo po ay nagiging malaya kapag ang katotohanan ay nasa atin at ang katotohanan na siyang ipinamumuhay natin araw-araw mga kapatid. Kapag ang sinusunod natin sa buhay natin ay ang salita ng Panginoon, mapayapa ang buhay. Merong mga negative situations, we can overcome. Why? Because the Word of God has power. The Word of God will protect us, it will cover us, it will guide us, it will lead us, and if we live by the truth, if we live by the Word of God, kung nabubuhay tayo sa katotohanan,
tayo po ay mayroong kapayapaan. Sapagkat ang salita ng Diyos at ang Diyos ay iisa. Kapag kasama natin ang Diyos sa buhay natin, may kapayapaan. Oh yes, yes. Kasi kung minsan may mga negative situations, pero ewan ba, may kapayapaan ka kasi nararamdaman mong nandyan ang Diyos at ang Diyos ay mas malaki sa mga dinaranas nating mga negative situations. And then, sa patuloy na pag-aaral natin ng banal na salita ng Diyos, see, the truth sets us free. When we know the Word of God, naunawaan natin, and we obey the truth, we experience liberty. We live in freedom. You see, Psalm 119 verse 165, ang magmahal sa utos mo'y mapayapa iyaong buhay. Matatag ang taong ito at hindi na mabubuwal. Salmo 29 verse 11, si Yahweh ang nagbibigay lakas sa kanyang bayan at pinagpapala sila ng mapayapang buhay. You see? Gusto natin ng katahimikan? Sumunod tayo sa ating Panginoon. Ika-6, see? Hindi siya ashamed, hindi siya nahihiya to declare or to witness for the law or the word of God. Kaya sa verse 46, at maging sa mga hari, ang utos mo'y babanggitin, hindi ako mahihiya na ito ay aking gawin. So, ano sinasabi sa atin ito? Meron bang nakakahiya na i-declare ang salita ng ating Panginoon kapag may kausap ka? Bahagi natin ang salita ng ating Panginoon. Sino pa ang magbabahagi kundi tayong mga nag-aaral ng salita ng ating Panginoon, tayong mga tinuturuan ng ating Panginoon. Ibahagi natin ng Word of God. Huwag tayong mahiya. Kasi kung minsan meron talagang mga hindi nakakaunawa, di ba? See, ang salita ng Diyos kasi nagbibigay ng liwanag, nagbibigay ng gabay sa ating buhay. Maraming tao, lalo na ngayon, marami ang nangangailangan po ng salita ng Diyos. Kaya tayong mga nag-aaral salita ng Diyos, we have the responsibility to share and to witness the power of the Word of God. You see, i-announce natin. Wala namang nakakaya. Sa totoo lang, marami nga ang makikinabang, makikilala nila ang ating Panginoon. At pagkakaroon din sila ng kalayaan at pagkakaroon sila ng kapayapaan sa kanilang buhay. Kaya, tagubili ni San Pablo dito sa 2 Timothy 1 verses 7 to 8. Sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. Kaya, huwag kang mahihiyang magpatotoo para sa ating Panginoon at huwag mo rin ako ikahihiya na isang bilanggo alang-alang sa Kanya. Kaya sabi nga ng ating Panginoon, 2 Timothy 4:2-5, I solemnly urge you to preach the message, to insist upon proclaiming it, whether the time is right or not, to convince, to reproach, to encourage as you teach with all patience. See, mapapansin mo mga kapatid na tayo po ay inaatasan. See, ni San Pablo, tayo po'y pinaalalahanan na laging ipangaral ang salita ng Diyos. Sabi niya, ipangaral mo ang salita ng Diyos. Pagsikapan mong gawin yan, napapanahon man o hindi. Himukin mo at pagsabihan ang mga tao. Palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Sapagkat darating ang panahon na hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo, kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan. Sa halip, ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga kathang isip. Ngunit ikaw, maging mahinahon ka sa lahat ng oras, magtiis ka sa panahon ng kahirapan, gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng magandang balita at tuparin mo ng lubos ang iyong paglilingkod. You see, nandito po kapatid. Lalong-lalo na ngayon, bahagi natin ang banal na salita ng Diyos. Kailangan po ng mga tao. Kapito, He delights in the law of God. Verse 47, sa pagsunod sa utos mo,
nalulugod akong labis. Di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig. Delight. Ano ba ibig sabihin ng delight? Great pleasure, happiness. See? Ando doon ngayon yung pagkalugod na marinig, matuto, mapag-aralan ang salita ng Diyos. Psalm 119 verse 16, sa bigay mong kautusay, lubos akong nalulugod. Iingatan sa puso ko upang ito'y di malimot. O, saan ba dapat nakalagay ang salita ng Diyos? Nandito po sa puso natin, mga kapatid, sapagkat ang mabuti at maganda, mahalin natin ang banal na salita ng ating Panginoon. Nandito yan sa puso natin. Palagi natin dito ilagay po, mga kapatid, para hindi po natin makalimutan. See? Kaya iingatan sa puso ko upang iyo'y hindi malimot. Isaiah 58 verse 14. At kung magkagayon, madarama ninyo ang kagalakan ng paglilingkod sa akin. Bibigyan ko kayo ng karangalan sa harap ng buong daigdig at tatamasahin ninyo ang kaligayahang naninirahan sa lupain ibinibigay ko sa ninuno ninyong si Jacob. Mangyayari ito sapagkat akong si Yahweh ang nagsabi nito. 1 John 5:3, sapagkat ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay pagtupad sa kanyang mga utos. Hindi naman napakahirap sundin ang kanyang mga utos, kaya sabi nga ng Panginoon, John 14:15, if you love me, keep my commandments. When you love God, you naturally want to obey Him. So loving God means doing what He tells us to do. Ikawalo, dito sa verse 48, lift up your hands in respect and love to the Lord, to the Word of God, and meditate on it. Verse 48, mahal ko ang iyong utos, ito'y aking ginagalan. Sa aral mo at tuntunin, ako'y magbubulay-bulay. So narito mga kapatid, let us praise the Lord, worship the Lord, love the Word of God, study it, meditate on it. Psalm 63 verses 4 to 5, habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat, at ako'y dadalangin, nakamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluwa'y tunay na masisihan, magagalak na umawi ng papuring ilaalay. So mga kapatid, narito po paalala sa ating lahat. Mahalin natin ang salita ng Diyos. Higit sa lahat, ipamuhay natin, sundin natin. Purihin ang Panginoon sa kanyang pagbibigay sa atin ng malayang oras lagi-lagi upang makapag-aral ng kanyang mga banal na salita. Manalangin tayo. Marami pong salamat, Panginoon, sa panahong ibinigay mo sa amin. Grasya mo, awa mo, bigay mo sa amin upang sa araw-araw naming buhay, masunod namin ang mga inuutos mo. Purihin ang iyong banal na pangal ngayon at magpakailanman. In Jesus' name we pray. God bless, and Jesus loves you. Jesus loves us all. Amen. 2 Timothy 2:2, hallelujah. 2 Timothy 2:2, praise the Lord. 2 Timothy 2:2, you and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2, hallelujah. 2 Timothy 2:2, praise the Lord. 2 Timothy 2:2, you and me, let us proclaim the